Siguro yung yung mental health. Mental health. Yes. I personally, ay nakaka-experience po nun. And marami pong mga kabataan ngayon na nagsastruggle nun. And marami din namang mga atit po yan na parang medyo hindi nila kaya i-address yung needs ng mga, especially teens nowadays. So, hopefully, ma-open yung eyes, hearts, ears ng bawat youth para magtulungan po talaga tayo dun sa bagay. So, with regards to sa mental health as youth leaders, as palagay mo, in addressing mental health ng mga youth ngayon, saan tayo kaya nagkukulang? Kung bakit kaya hindi nagkakatugma yung about regarding sa mental health kaya sabi mo. So as youth leaders, ano yung mga pwede nating gawin, adjustment and to improve on para masolusyonan natin yung issue na? Siguro po una yung accountability. Dahil parang bilang kung ikaw naman yung mag-share, parang nahihirapan din tayong i-share kasi kung ano ba yung struggles natin. One is fellowship or reaching out. Yun naman yung kulang, I think for other youth na for those struggling, hindi na sila nare-reach out or hindi sila nakakamusta. Okay na sa kanila yung kamusta, okay na yun. Okay na pala siya, edi good. So walang deep conversations about it. Kasi nga parang feeling natin, kapag mag-share tayo, we'll just be judged by other people. So andun yung essence na natatakot, may parang fear of judgment. Siguro yung pagiging aware nila sa woke culture. Woke culture. Yes. Kasi yung new generation natin ng mga kabataan, they are immersed into social media and yun yung platform wherein the woke culture is being promoted. So very susceptible sila in maraming principles and teachings regarding that. So very unbiblical teachings yan. Yes. As matagal ka na sa youth leadership, huwag natin pag-usapan kung gaano nakatagal. Pero woke culture and culture battles, especially in church. As youth leaders, what can we do to help our youth fight against the woke culture? Palagay mo? Wala iba tayong pwedeng ipanglaban kundi yung truth na nagmumula po sa salita ng Diyos. Bilang mga leader, ang challenge sa atin is talagang pag-aaralan yung salita ng Diyos. At the same time, ituro with accuracy sa kanila kung ano yung tinuturo ng Biblia, kung ano yung sinasabi ng Lord. Kasi wala tayong ibang pwedeng sandigan to battle the works of the enemy kundi yung salita ng Panginoon. So, yun po. I think emerging ideas, philosophies ng mundo natin ngayon na influence even yung mga youth sa loob ng natin, mga churches. Any ideas na in particular? Okay. For example, there were other youth natin sa loob ng church na because of the emerging philosophy about or thinking about sa LGBT, okay na sa kanila yon. Sabi mahal din naman sila ng Panginoon without na hindi na kailangan magbago. The way they are, they love them. But alam naman natin, according to the word of the Lord, hindi naman yung totoo yung gano'n. So even yung mga philosophy, mga ideas na gano'n, naapektuhan kahit yung mga youth natin sa loob. So therefore, maganda yung mga ganitong gawain na nare-remind tayo, ano ba talagang tinatayuan natin as hindi lang as IRM kundi bilang isang Kristiyano mismo. Sa mga youth leaders naman, sa mga pastors na rin, ano naman yung greatest challenge sa kanila as youth leaders, as pastors, sa mga leaders natin, doon sa pag-handle natin, especially sa mga kabataan natin? I think throughout the Bible, kita natin yung pride. Ang daming bumagsak because of pride na akala nila okay na sila. Sabi nga sa salita ng Panginoon, tingnan mo kung nakatayo ka pa, mamaya bumagsak ka na pala. So yun yung pride, tingin ko na mula nung umpisa hanggang ngayon, yun yung isa sa threat na nakikita ko na until now na it decays the leadership of our churches. Ayun. Pinaka-threat niya noong unang-una yung sa social media. Diba? Alam nyo naman na tayo, high-tech na tayo ngayon. Oo. So lalo na sa mga cellphone, marami makakaagaw sa ministry. Mas marami yung time na pwedeng ibigay doon sa mga paghahawak ng cellphone sa ministry, di ba? At minsan ay sa school din, di ba? Yung kabisihan nila sa school, nakakaagaw ng attention yan sa ministry. Hindi mo naman pwedeng sabihin na huwag kayong mag-aral.
lalo na kapag natapat na ang mga practice ng mga praise team, Sabado, mostly Saturday ang practice nila, may pasok yun. So minsan talagang affected yung ministry. Hindi naman natin pwedeng sabihin na huwag na kayong pumasok. So yan, kaya yun ang So yung balance of it, hirap sila. Kaya ang nangyayari, dahil gusto nilang magampanan din yung ministry, nalilipat-lipat, nag-a-adjust sila. So yun ang minsan na mahirap sa kanila. Although, ang mga kabataan naman natin, talagang dedicated sila sa ministry. Kaya lang maraming nakakaagaw. Na pag hindi ito napag-aralan mabuti ng mga kabataan, yung time management nila, magkakaproblema talaga. Siguro kung threat doon sa halimbawa ay para mapalayo sila doon sa mga gawain, syempre medyo ang isang katapat natin dyan ngayon, yung tinatapatan tayo ng technology ngayon, syempre yan yung mga social media, so medyo nakakaagaw talaga yan ng mga time na minsan time with the Lord na, pero nagiging time pa rin sa gadget, sa social media. So isa yan sa threat upang ang mga kabataan natin medyo mas-sidetrack ng konti doon sa mga time na dapat ay nagugugol na nila para sa Panginoon, syempre. Nako, agree ako kay Pastor Angel kasi nga ang ating social media, technology, pwede talagang makaagaw Yung Bible, minsan hindi pa nabubuklat Tapos nabubuklat pa yung ilan na ba yung nag-likes, ilan na ba yung magagandang comment. Yes. So instead the Bible, doon na po-focus sila. Kaya na-auto-focus ang ilan. Kaya isa yun sa marahil sa threat o banta para mga kabataan natin hindi mag-grow, hindi maging active sa pagsusungkil. Now, as Christian leaders, as church leaders, youth leaders na rin, to address the issue na ni-raise ninyo, is there any solutions na pwede nyo ibigay sa ating mga followers para masolusyonan natin yung sa churches natin? Ano muna, Pastor? Sino mauna? Si Kuya na. Ayan, siguro sa mga leaders natin, siguro by papayo natin, talagang maging watchful tayo, maging mapagbantay tayo doon sa ating mga nasasakupan na dapat ma-monitor natin sila na baka nga nangyayari yun sa kanila, sa kasalukuyan para sabi nga mas mainam yung prevention, yung preventive kaysa roon sa cure. So mahirap na kapag yung cure na yung gagawin natin kaysa roon sa ma-prevent sana muna para hindi na dumating doon sa pagkakasakit doon sa ganung uri ng situation natin sa mga kabataan. So magandang challenges yan, challenge yan sa atin na mga leaders. So kaya sa mga leaders natin, sa iba't ibang mga local churches natin, talagang bantayan natin, alagaan natin. Kasi yan yung sinabi nga kanina, di ba? Doon sa John chapter 21 verse 15 hanggang sa sumunod na mga talata, sabi pinagbibili ni Jesus kay Peter, di ba, yung alagaan yung mga tupa. So mga tupa natin yan, o mga tupa natin Panginoon na pinapalagaan sa atin, na we are very responsible, accountable tayo kung ano yung magiging outcome, ng magiging bunga, ng magiging paglalayo ng mga kabataan sa kapanahunan natin ngayon. Sa Arnel. Yun, salamat po. Marahil, babalik tayo sa banal na kasulatan. Sabi sa 22:6 ng proverb, train up a child to go, and when you're old, you never depart from it. So meaning to say, isa sa nakikita ko, education. Kaya pasok yung ating discipleship program, yung mentoring, yung cell group, para sila ay ma-divert yung kanilang attention mula dun sa mga media, technology, mapopokus sila sa relasyon nila sa Panginoon. Marahil yun. Salamat po. Ano naman tayo?